بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang palatuntunang ito ay aming itinataguyod para sa mga kapatid naming sumasampalataya sa pananampalatayang Islam bilang pagdadagdag at pagpapalago ng kaalaman tungkol sa Islam. Kaya't ang palatuntunang ito ay taos puso naming ipinagkakalob sa lahat ng nais magkaroon ng karagdagang kaalaman, sapagkat bilang mga Muslim, nararapat lamang na tayo ay magdagdag ng kaalaman at maging masigasig sa pagsasaliksik nito. Ang unang paksa na aming tatalakayin at ipapaliwanag ay ang tungkol sa La ilaha illallah, na ang ibig sabihin nito ay walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kalakip ang aming panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway buksan ng Allah ang ating puso't isipan upang madali nating maunawaan at maintindihan ang lahat ng ating tinatalakay sa napakahalagang paksa na ito. Ang La ilaha illallah, ang siyang ganap na salita ng at-tauhid, unang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naman, ito ang pinakadakila sa lahat ng mga obligasyon na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. At ito, para sa ating pananampalataya, ay katumbas ng ulo mula sa katawan. Kaya't sadyang napakahalaga sa buhay ng isang Muslim ang itaguyod at isabuhay ang mga kahilingan ng La ilaha illallah, sapagkat ito ang siyang simbolo ng pagiging Muslim ng isang tao. Sapagkat sa banal na salitang ito ay puno ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay tatalakay natin ang mga kahalagaan ito at ang kaulugan nito sa aral natin ngayon. At inshallah ta'ala, isusunod na lang natin ang mga mahalagang paksa na nakaugnay sa banal na salitang ito. Kung titignan natin ang Surat Al-Ikhlas sa banal na Quran, dito makikita natin sa talatang ito ang ganap at kabuuan ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah, ang nag-iisa. Ang Allah ang sandigan ng lahat sa mga pangangailangan. Hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. At sa kanya ay walang makatutulad ng kahit sino man. Punong-puno ng kaisahan ng Allah ang kabanata na ito, na isa sa mga kabanata ng banal na Quran na tinatawag na Surat Al-Ikhlas. Nagpapatunay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nag-iisang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba. Kung kaya't isusunod nating tatalakayin dito ang tungkol sa kahalagaan ng banal na salitang ito. Napakaraming hadith o mga paayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy sa kalamangan ng banal na salitang ito. Isa na rito ang naiulat ni At-Tirmidhi, na siya namang itinumpak ni Sheikh Al-Albani na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah wahdah, la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir." Na ang ibig sabihin nito, ang pinakamainam na aking nasabi at gayon din ang mga propetang nauna sa akin ay itong binanggit natin kanina, na ang ibig sabihin sa Tagalog, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, ang nag-iisa at wala siyang katambal. Nasa Kanya ang kapamahalaan at para lamang sa Kanya ang pagpupuri at pasasalamat, at siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Matutunghayan din natin sa iba pang talata ng hadith na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ang sinumang nagsabi ng la ilaha illallah, siya ay makakapasok ng paraiso. Sa iba pang talata ng hadith na siya ring sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah." Al-Bukhari. Katotohanan ipagkakait ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno ang sino mang magsabi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, nang may paghahangad sa mga ito sa kagalakan ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng kanyang mukha. Kung titingnan natin ang lahat ng mga ipinahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sadyang napakalaki ang napapakinabangan ng isang Muslim na sumasampalataya sa Allah. Unang-una, nabanggit natin kanina na ang banal na salitang ito ang siyang lagi ng
sinasambit paulit-ulit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, gayon din naman ang lahat ng mga propeta. At ito ang siyang maghahatid sa tao na nagsasabi nito tungo sa pagpasok sa paraiso. Na ang ibig sabihin nito, ang pagsasabuhay ng mga kahulugan at kahilingan ng banal na salitang ito. At hindi lamang kusang pagsambit, kundi ang isabuhay at itaguyod ang tunay na kahulugan nito at ang mga kahilingan nito. At ang pinakahuli dito na kapakinabangan ay ang hindi pagpasok sa impyerno. Hindi makakapasok sa impyerno ang sino mang lagi nang sinasambit ang banal na salitang ito na walang ibang hinaangad kundi upang makamit lamang ang mukha ng Allah. Nang ibig sabihin ito ang kanyang kagalakan. Ang tungkol naman sa kahulugan ng banal na salitang ito, ma'na la ilaha illallah, ay nais din naming ipaliwanag sa inyo upang sa gayon ay maliwanagan natin ng lubos ang tunay na kahulugan nito. Sapagkat maraming tao na sa kanilang pagkakala ay ang kahulugan lamang nito ay ang literal na kahulugan. Nang ibig sabihin, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Bagkus, ang tunay na kahulugan nito ay ang lahat ng uri ng pagsamba ay hindi dapat ibinabaling, iniuukol, kundi tanging sa Allah lamang. Napakarami ang uri ng pagsamba, ang panalangin, ang panawagan, ang panata, ang pag-aayuno, ang pagdarasal, ang paggunita. Malawak ang ibig sabihin ng ibada, sapagkat ang kahulugan nito, ayon sa pagpapaliwanag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na siyang pinakamaliwanag at madaling intindihin, na sinabi niyang ang ibig sabihin ng ibada ay ang lahat ng gawa o salita na ikinagagalak ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito man ay panglabas o pangloob. Na kung nais natin palawakin ang kahulugan nito, napakalawak ng ibig sabihin nito. Sapagkat ito ay tumutukoy na ang lahat ng mga gawaing ipinag-utos, maging salita man o gawa, ay ibada. Lahat ng mga gawain o salita na ipinagbabawal ay ibada. Dahil ito ay pagsasailalim sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang sumasampalatayang Muslim, halos ang lahat ng kanyang buhay ay ibada. Kahit nga ang kanyang pagtulog ay ibada. Nang ibig sabihin ng ibada, siya ay ginagawaran ng gantimpala. Kaya nawawala lang ang gantimpalang iginagawad sa isang sumasampalataya kapag siya ay gumawa ng katiwalian o ng mga kabawalan. Dito nawawala ang kabutihan ng isang Muslim. Samantala, kung siya hindi nakakagawa ng kasalanan, ang lahat ng sandali ng kanyang buhay ay pawang ibada. Nais din nating liwanagin dito ang dalawang saligan ng banal na salitang ito. Sapagkat ang banal na salitang ito ay nabubuo sa dalawang saligan. Una, ang pagtakwil ng kawalang katotohanan ng mga Diyos-Diyusan maliban sa Allah. At ang ikalawa ay ang pagpapatunay sa katotohanan ng pagiging Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinabi niyang la ilaha, walang Diyos na karapat dapat sambahin, ito ay bilang pagpapabula, pagpapasinungaling ng isang sumasampalataya na ang lahat ng mga Diyos-Diyusan maliban sa Allah ay walang katotohanan. Bagkos ang tanging makatotohanan ay ang pagsamba sa tanging nag-iisang Allah, sapagkat siya lamang ang tanging nag-iisang tunay na Diyos. Kaya hindi sapat sa isang sumasampalataya na maniwala lamang sa kaisahan ng Allah nang hindi niya itinatakwil ang lahat ng mga Diyos-Diyusan. Hindi rin naman sapat ang pagtatakwil sa lahat ng mga Diyos-Diyusan nang wala namang pagsamba sa Allah. Kaya mga kapatid, kailangan natin maliwanagan ang kahalagaan ng dalawang saligan na ito. Kinakailangang itakwil natin ang lahat ng mga Diyos-Diyusan nang lahat ng mga ito ay pawang hindi makatotohanan. Itatakwil ng ibig sabihin, hindi natin paniniwalaan at hindi natin isinasabuhay, itinataguyod, tinatangkilik. Bagkos, ang dapat nating itaguyod at itangkilik ay ang pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya lamang ang tunay na nag-iisang Allah. Kaya tunghayan natin sa Suratul Nahl, talata 36 ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. At katotohanang kami ay nagpadala sa bawat pamayanan ng isang sugo na nagsasabing, sambahin ninyo ang Allah at itakwil ninyo ang mga Diyos-Diyusan, ang mga huwad na mga Diyos. Gayon din naman na matutunghayan natin sa Suratul Hajj, ang isa pang talata, aya 62 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Sa gayon nga, katotohanan ng Allah ang siyang makatotohanan at ang
mga iba na kanilang tinatawagan bukod sa Kanya ang siyang walang kabuluhan, walang katotohanan. Ito ang buod ng kahulugan ng La ilaha illallah, ang pagtatakwil, pagpapasinungaling sa lahat ng mga sinasamba. Maging ito man ay kagustuhan nila o hindi nila kagustuhan, kinakailangan nating itakwil. Sapagkat may mga sinasamba na kagustuhan nila, katulad na lamang ni Satanas, ni Iblis, gustong-gusto niyang sinasamba siya, 10 ng kanyang mga kampon, kaya ito ay dapat nating itakwil. Mayroon din naman, katulad ni Hesukristo, na sinasamba ng karamihan sa mga Kristyano, ito ay hindi kagustuhan ni Hesukristo. Hindi niya ipinag-utos na sambahin siya. Bagkos ang kanya pinag-utos ay ang pagsamba sa tanging nag-iisang Allah. Kaya ang pagsamba kay Jesus ay walang kabuluhan, walang katotohanan. Gayon din naman ang pagsamba sa mga rebulto. Hindi nila kagustuhan dahil ito ay mga bagay na walang buhay. Kaya maging kagustuhan man ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba maliban sa Allah, hindi nila kagustuhan, ito ay walang kabuluhan. Dapat lamang nating itampok ang tunay na pagsamba sa tanging nag-iisang Allah. Dahil Siya ang nagbigay at nagkaloob sa atin ng lahat ng ating tinatamasa sa buhay na ito, ng mga karangyaan, biyaya, at lalo pa nating makamit ang ganap na katiwasayan, kaligayahan, kung tayo ay babalik na sa Kanya at haharapin ang tunay na biyaya at kaligayahan na walang hanggan sa kabilang buhay. Mga kapatid, ang banal na salitang ito ay tulad ng sinabi nating hindi sapat ang pagsambit lamang nito, bagkos kinakailangan nating isabuhay ang mga kondisyon nito upang sa gayon ay maging ganap ang kapakinabangan nito sa buhay natin at maging ganap ang mga biyayang inilalaan ng Allah SWT para sa mga taong nagsasabuhay nito. Kaya't sa susunod na ating pag-aaral, tatalakay natin ang mga kondisyon ng La ilaha illallah. Nawa ay maging kapakipakinabang sa atin ang lahat ng ating tinalakay dito sa ngayon at lalo pang magkaroon ng ibayong kaalaman ang ating sarili upang lalo pang maging matatag ang ating pagtaguyod sa pagsamba sa Kanya na tanging ang lumikha sa atin at makapangyarihan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, sa susunod muli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.